Nagpapatuloy ang kwento natin sa ating bida na si Tang Feng nang namatay siya matapos atakihin ng Hangul, at dito nga ay nagpakita ang Black Impermanence na ang humahawak ng mga kaluluwa. At wala nga itong takot na hinarap ng ating bida. Dahil nga sa ginawa ni Tang Feng ay nagalit si Black Impermanence dahil sino ba daw si Tang Feng na tawagin siyang Black dahil ang buhay daw ni Tang Feng ay tapos na at kukunin niya na ang kaluluwa ni Tang Feng. Pero wala namang takot na tinuro ni Tang Feng ang Black Impermanence dahil sino ba daw ito para hulihin siya. Pero nagtataka naman ito kay Tang Feng bakit hindi daw pwede na hulihin si Tang Feng. Pero nakangiti lang naman siyang sinagot ni Tang Feng na akala ba daw nito na ordinaryong tao lang siya. Dahil siya daw ang walang hiya na walang hugis na Taoist. At kaibigan din daw siya ng matchmaker at God of Wealth, at kung hindi daw siya nagkakamali ay kasamahan ito ng White Impermanence na si Exibian. Sa pagkarinig nga ng Black Impermanence ay nagtaka ito kung sinong walang hiya na Taoist dahil wala ba daw siyang narinig ng ganitong pangalan at sa tingin ba daw talaga ni Tang Feng na tanga siya. Pero pinalabas lang naman ni Tang Feng ang tongue clear at kung hindi pa ba daw ito naniniwala, kaya tingnan daw nito ang hawak niya dahil kay White Impermanence daw ang pagmamay-ari na hawak niya. Kaya hinagis ito ni Tang Feng sa kay Black Impermanence para makonvince ito. Sa pagkakita nga nito ay tinanong niya si Tang Feng kung totoo ba daw ang sinasabi nito. Pero sinagot naman ito ni Tang Feng kung naniniwala na ba ito sa kanya. Pero ngumiti lang naman si Black Impermanence dahil daw si Mr. Xe ay sinasabing nawawala ang clear niya kaya siguradong ninakaw daw ito ni Tang Feng. Hindi pa nakasagot si Tang Feng ay inatake na siya ng Black Impermanence dahil magnanakaw daw ito. At sino ba daw si Tang Feng na magtanggap na Diyos? Sa ginawa nga ng Black Impermanence ay kalmado lang naman siyang hinarap ni Tang Feng. Kaya't sa pag-atake nga ng Black Impermanence ay nagtataka ito bakit tumagos lang ang atake niya. Kaya nagalit nga ito at nang palabas ng kanyang kapangyarihan sa isip nga ng Black Impermanence na kung anong nangyayari ba daw at bakit hindi niya daw mahuli ang kaluluwa ni Tang Feng. Sa paglingon niya nga ay pinakita ni Tang Feng ang hawak niya at sinabi nga niya dito na lumapit ito at hulihin siya. Sa pagkakita naman ng Black Impermanence ay nagulat ito dahil hawak daw ni Tang Feng ang Cloud Orb. Na ang tanging makapagmamay-ari ay ang mga superior na mga deity. So kaya talagang totoo deity daw si Tang Feng pero hindi pa daw nito narinig ang pangalan ni Tang Feng. Pero sinigawan lang naman siya ni Tang Feng at pinapatihil ito. Dahil nag-travel daw siya sa buong mortal world para tumulong sa mga mortal at dahil daw doon ay hindi pa siya nakikilala ng Hell Officer. Sa mga narinig naman ng Black Impermanence ay humingi ito ng tawad kay Tang Feng na may paggalang. Dahil hindi pa doon niya nakikilala si Tang Feng dahil sa harap daw ni Tang Feng ay maliliit lang silang potatoes kaya patawarin daw siya ni Tang Feng sa nagawa niyang offense. Napangiti naman si Tang Feng sa narinig nito at mabuti daw dahil magkaibigan na daw sila. Kaya papaano daw kaya na kung i-add siya ni Tang Feng sa kanyang Circle of Gods pero nagtataka lang naman ang Black Impermanence na humihingi ng tawad kay Tang Feng. Kaya inakbayan ito ni Tang Feng at ibigay daw nito magandang kuha. Kaya sinimulan ng kunang ng picture ni Tang Feng ang Black Impermanence at natakot naman ito dito dahil siya daw ang Hell Officer kaya wag daw gamitin sa kanya ang Demon Mirror. Nang matapos hanggang ma-add ni Tang Feng ang Black Impermanence sa contact niya ay sinabihan niya ang Black Impermanence ng napakawalang moang daw talaga nito, ang hawak niya ay isang mobile phone lang naman at hindi Demon Mirror. Pero pagkatapos ng magpaliwanag ni Tang Feng ay nagmamadaling nagpaalam ang Black Impermanence at magkikita na lang daw sila ni Tang Feng sa susunod. Dito nga ay pinigilan siya ng ating bida dahil papaano daw ang kanyang aso na si Iron Bull. At balak ba daw talaga nito na kunin ang Iron Bull niya sambit ni Tang Feng na may pagbabanta. Sinagot naman siya na kung ang bulldog ba daw ang ibig sabihin ni Tang Feng at sumang-ayon naman si Tang Feng dito. Pero sinagot lang naman siya ng Black Impermanence na dinala niya na daw ito sa Inferno.
Sa pagkarinig naman ni Tang Feng ay nagalit siya dito dahil sino ba daw ito na kunin ang pagmamay-ari niya. Kaya inutosan niya ito na ibalik ang kaluluwa ng alagang aso niya. Pero nangangamba naman dito ang Black Impermanence dahil ang isang araw daw sa ibabaw ng kalangitan ay isang taon sa ibaba ng kalangitan. At dahil sa pagdating daw ni Iron Bull kay Yama ay na-promote ito sa pagiging Hellhound at dahil na rin sa katapatan nito. At napakahirap daw na dalhin ang Hellhound sa mortal world. Pero sinagot lang naman siya ni Tang Feng na wala siyang pakialam dito at dahil ito daw ang kumuha siya rin daw ang magbabalik nito. Dahil kaibigan na daw sila, hindi ba daw niya ito ibibigay sa kanya bilang isang pabor sambit pa ni Tang Feng. Pero umalma naman ito kay Tang Feng dahil isang hamak lang daw siyang Hell Officer kaya wala na daw siyang sasabihin. Pero hindi naman ito pinansin ni Tang Feng at nag-scroll lang sa kanyang cellphone at nang makita na ni Tang Feng ang bagay na hinahanap niya ay sinampal niya ito gamit ang nakuha niya at segurado daw siyang gagana ito. Sa ginawa naman ni Tang Feng sa Black Impermanence ay nagtaka ito kung bakit yung ginawa ni Tang Feng. Sa isip naman ng Black Impermanence na kung anong pakiramdam daw yun kahihiyan na may kasamang thrill. Dito nga ay sinabihan siya ni Tang Feng kung tama na ba daw ang mga ito. At kung hindi pa daw sapat ay marami pa daw siya sabay labas ng cellphone. At nagsilabasan nga ang maraming bagay at napakarami daw nito habang tinataas ni Tang Feng ang kamay niya na may hawak na cellphone. Habang hawak naman ng Black Impermanence ang mga pera galing sa cellphone ni Tang Feng. Ay nagsalita ito na hinawan daw siya ng kasalanan ni Tang Feng. Pero pinapatihil lang naman ito ni Tang Feng dahil wag daw itong magsalita ng ganoong bagay. Dahil kailangan niya rin daw magpahinga sa paghuli ng mga kaluluwa. Kaya papaano daw kaya ay bigyan siya ni Tang Feng ng vilya. Bigla naman agad lumabas ang magandang vilya at napahanga nga ang Black Impermanence dito. At paano daw kung samahan pa ng Lockery Car? Bigla namang lumabas ang isang napakagandang Lockery Car at hindi naman makapaniwala ang Black Impermanence dito. At bibigyan niya pa daw ito ng bagong relo. At isang AJ. Sa nakita naman na reaksyon ni Black ay natuwa naman si Tang Feng dito. At tinawag niya nga ito sa kanyang pangalan dahil alam daw ng ating bida na napakalongkot mabuhay mag-isa kaya nag-hire daw siya ng dalawang magagandang secretary para sa kanya. At nagpakita naman ang dalawang magagandang babae sa harapan ni Black Impermanence. At lumapit nga ito sa kanya kung gusto ba daw siya nito. Kaya yumakap naman ang isa na sinasabing basta mangako lang daw ito kay Tang Feng mananatili siya rito. Sa mga pinapakita nga sa kanya ay napapikit na lang ang Black Impermanence dahil wala daw itong kabuluhan. At bigla nga itong nagsalita na kung anong mawawala daw sa kanya dahil hamak lang daw naman yun na Hellhound, kaya ibalik niya daw ito kay Tang Feng, kaya naghanda na nga itong bumalik sa ilalim ng Hell. Kaya bigla na nga lang itong nawala. Habang ang dalawang babae naman ay pinapalakas ang loob ni Black dahil maghihintay daw sila dito. Sa isip naman ni Tang Feng na basta mayroon ka lang daw kayamanan ay magkakatotoo ang ninanais mo. At siguro daw ay hindi ito pinangarap na mangyari ni Black Impermanence. Pero ang tatay daw ni Tang Feng ay may business na funeral. Kaya ang katotohanan daw ay ang vilya at ang magagandang babae ay mga paper models lamang na ginawa ng kanyang tatay. At ang ginawa lang daw ni Tang Feng ay e-forward ito sa kay Black Impermanence gamit ang circle. Kaya't magandang palitan daw talaga yun para sa kay Iron Bull. At dahil simula daw ngayon si Iron Bull ay isa ng Hellhound. Dahil nga sa pag-iisip ni Tang Feng ay nagulat siya nang biglang dumating si Black Impermanence dahil dala niya na daw ang inutos ng ating bida. Pero sinigawan lang naman siya ni Tang Feng na wag daw itong lumabas ng kung saan at ilabas na lang daw nito ang inutos niya. Sinagot naman si Tang Feng ni Black Impermanence na nagmamadali na daw siya at alam ba daw ng ating bida kung gaano ang hirap niya para madala ang inuutos nito, habang hinayla naman niya kadina ay makikita nga natin na nahihirapan siya dito.
At may unti-unti ngang lumabas kaya makikita natin ang malaking bibig ng malaking nilalang. At pagkalabas nga nito ay umanggol ito ng napakalas na nagbibigay ng takot sa sinong makakarinig. Kaya natakot nga si Black Impermanence dito pero si Tang Feng naman ay namangha sa bagong hitsura ng alaga niyang si Iron Bull. Makikita naman natin ang nakakatakot na anyo ng alaga ni Tang Feng. Habang ang Black Impermanence naman ay pinapahinahan niya ito dahil baka daw ay lapain siya nito. Pero hindi naman siya pinansin ni Iron Bull at lumapit ito sa kanila kaya natakot si Black Impermanence dito at humihingi ng tulong habang ang ating bida naman ay kalmado lang na nakatayo at hinihinti ang alaga nito. Sa sobrang ingay naman ni Black Impermanence ay nilainggan siya ni Tang Feng na bakit ito natatakot na patay naman daw ito. At sumang-ayon naman siya dito pero takot na takot pa rin ito. Pero tinawag lang naman ito ni Tang Feng. At pinapalapit sa kanya ang alaga niya habang nakabuka ang dalawa niyang kamay. Unti-unti naman itong humakbang patungo kay Tang Feng. At tumutulo pa nga ang laway nito na nakatingin kay Tang Feng. Kaya nagkaroon nga ng pagsabog dahil sa pagsugod ni Iron Bull kay Tang Feng. Sa pagkawala naman ng osok ay tumambad si Iron Bull na nakahiga at naghihintay ng pagkalinga ng kanyamo kaya sa nasaksihan ni Black Impermanence ay nagulat siya rito dahil hindi niya akalain na ang mabangis na Hellhound ay naging maamong aso na. Sa ginawa naman ni Iron Bull ay pinuri siya ni Tang Feng dahil napakamasunurin pa din daw nito. At kung umabot ka na sa video natin ay maaaring mag-like at subscribe para ganahan tayong mag-upload mga idol. Salamat. Sinabihan naman ni Tang Feng si Iron Bull na bag itong magulo habang hinahawakan naman ito ni Tang Feng ay tinawag niya si Black Impermanence dahil si Iron daw ay napakabait at kung gusto bado itong hawakan ni Black Impermanence. Pero tumanji naman itong habang makikita nating takot na takot pa rin ito, kaya nagpaalam na ito kay Tang Feng na he'll late na do, kaya magmadali na do si Tang Feng na bumalik sa mortal world, habang akbay-akbay niya naman ang dalawang babae. Nanggalaiti naman si Tang Feng sa narinig niya at tama daw dahil oras na daw para ayusin ang ginawa sa kanya ng Hangul. Sa kinaroroonan naman ng pamilya ni Tang Feng ay nagluluksa naman ang kanyang buong pamilya sa nangyari dito. Habang ang Hangul naman ay tumatawa dahil masakit daw ang pagkawala ni Tang Feng para sa kanyang pamilya. Sa pinagsasabi naman ng Hangul ay hindi na nakatiis ang matanda at sinalakay niya na ang Hangul dahil magbabayad daw ito. Habang ang kanya namang asawa ay sumigaw sa pangalan nito na may pag-alala. Nang malapit na ang matanda sa Hangul, may bigla namang lumabas na construction worker at aakmang hampasin ang matanda. Sa nakita naman ng ate ni Tang Feng ay nag-alala itong tinawag ang tatay niya habang may mabilis namang tumatakbo sa likuran niya. Bigla namang tumilapan ang construction worker sa suntok ni Tang Feng dahil sa ilas niya ay nagulat ang lahat ng nakakita sa kanya. Kaya napatawag na lang ang tatay niya sa pangalan ni Tang Feng dahil hindi ito makapaniwala na buhay pa si Tang Feng at niligtas na naman siya. Napalingon naman si Tang Feng sa Hangul at matalim nga ang tingin niya dito kaya tinaasa niya ito ng kanyang gitnang daliri dahil bumalik na do siya. Kaya nagulat nga ang Hangul dahil hindi pa do pala patay si Tang Feng. Pero sinagot naman siya ni Tang Feng na patay na do siya at yung Tang Feng daw na walang silbi at takot ay wala pero salamat daw dito ay mayroon siya na realize. Bigla namang sumeryoso ang mukha ni Tang Feng dahil hindi na daw siya magpipigil sa mga taong makasalanan. Pero sinagot lang naman siya ng Hangul na wala daw siyang pakialam habang ginamit niya naman ang makinarya para atakihin si Tang Feng. At sinigaw ng Hangul na mamatay na daw si Tang Feng. Pero biglang ang pinalabas ni Tang Feng si Iron Bull. At namumula nga ang mata nito habang maririnig ang ongol nito. Sa pagkakita nga ng Hangul ay pinagpapawisan na kanyang tinatanong kung anong klaseng halimaw bado ang nakikita niya. Bigla namang lumapit si Yaya kay Tang Feng dahil natakot ito sa anyo ni Iron Bull. Pero sinabihan niya lang naman ito na wag matakot dahil hindi lang daw siya ang muling nabuhay.
At yun daw ang kanyang mahal na alaga na si Iron Bull. Bigla nanggalang sinugod ni Iron Bull ang Hangul. At napamura nanggalang itong pinapaalis si Iron Bull at wag daw siyang pigilan nito habang nahihirapan namang kontrolin ang makinarya. Kaya bigla nanggalang nabasag ang salamin ng makinarya gamit ang paa ni Iron Bull. Kaya sa pagkakita ng Hangul sa matutulis na kuko ni Iron Bull ay pinagpapawisan na sinabihan niya ito na wag lalapit sa kanya dahil siya daw si Xing Longcheng at hindi daw siya pwedeng mamatay. Habang pinapanood ni Tang Feng ang nangyari sa Hangul ay napakomento na lang siya na impressive daw ang Hangul dahil hindi pa ito nagsisi. Kaya pinadali niya na si Iron Bull na tapusin ang pinapagawa sa kanya. Kaya makikita natin si Iron Bull na akmang lalapain na ang Hangul. Habang takot na takot naman ito sa kay Iron Bull. Kaya maririnig na lang natin ang sigawan dahil sa ginagawa sa kanila ni Iron Bull. Kinabukasan nga sa manor ng Xing family ay makikita natin ang Hangul na wala na sa sarili dahil sa trauma na natanggap kay Iron Bull at tumatawa na lang ito na binabanggit ang malaking aso. Sa nakita naman ng lolo niya sa nangyari. Kay Longcheng ay napatanong na lang ito kung bakit umabot sa ganoong sitwasyon ang apo niya. Ito pala si Mr. Xing ang founder ng Dragon International. Tinanong niya naman ang tauhan niya na kung anong nangyari din daw sa mga kasamahan ng apo niya. Sinagot naman siya nito na pariha ang sitwasyon nila dahil lahat sila ay nabaliw. Kaya inutosan ng lolo ng Hangul na imbestigahan daw ang lahat ng lugar na kung saan ang apo niya galing sa nakaraang araw. At babawian niya daw ang taong dahilan ng pangyayari. At dito na lang mga idol at abangan ang susunod na kaganapan sa ating kwento. Salamat.